Hey everyone! It's the 14th day of December. Ito po si Alwin Ignacio, the Diva That You Love. Kasama ko ang aking kaibigang Bonggang-Bongga. Glenn si Bongga! And welcome to the TT Show, ang Tarian at Halakayan Showbiz Edition. At syempre pa, di ba ang saya-saya sa aming episode 6? Yes! Sa aming year 2, eto na nga. Gusto muna namin magpasalamat sa aming 10,583 plus organic subscribers. Maraming salamat po. Talaga yung pinaliligaya, pinapasaya, at lagi niyong binibigyan ng inspirasyon. Yes! Ang inyong mga hosts, di ba? Ang saya-saya naman. Kaya sa aming easy round, aba, kailangan talagang pag-usapan to, di ba, kaibigan Glenn? Correct. Bakit ba pag-uusapan ito? Kasi nga, sa pauna-unahang pagkakataon, umukit ng kasaysayan ang isang Pilipinong mga awit Yes! pagkatapos ng 26 seasons ng The Voice sa US. US US ha? Siya talaga ang center of the Voice Universe, correct. ang US. At ang nanalo lang naman ay ang kapwa natin Pilipinong si Ginoong Sofronio Yes. Vasquez. Palakpakan naman! For Sofronio Yes. na ang coach ay walang iba kundi ang natatanging si Michael Bublé, na alam Correct. naman nating lahat, ang mga kinakanta ay mga standards at mga classic songs. So, ang nakakatuwa, aside from being the first Filipino na nag-ukit ng kasaysayan sa The Voice, si Sofronio rin ang kauna-unahang Asiano Asian, oo. na nanalo sa nasabing patimpala. Ang Pilipinang pinakamalapit na atang muntik ng manalo dati sa American Idol ay si Jessica Sanchez. Tama ako, Glenn? Yes, Yung first first runner-up runner-up, siya. oo. Pero ito, winner! Winner na winner. Ano nga ba ang kwento kay Sofronio, di ba? Magkwento ka, Glenn. Balita ko, di ba, ano ata yan? Nakapitong beses pang... Ano siya, 7 times na nag-audition sa Tawag ng Tanghalan bago siya nakapasok. At umabot siya hanggang semifinals. Pero bago yung Tawag ng Tanghalan, sumali na rin siya sa The Voice Philippines. Sa The Voice Philippines. Oo. At ano, ano to, panahon nila Lea? Nila, hindi ko sure kung ano kung ano Lea, siya. Sara, Apple de App, at yung Alam ko, oo, or Bamboo. yung mga bandang una pa, first or second yata season. na season. Ay, yung parang yung mga original coaches. Oo, mga original coaches pa. Walang umikot sa kanya. Oh. Sabi niya nga sa isang interview, naranasan niya na hindi maikutan sa The Yes. Voice Philippines. Pero 10 years later, fourth chair turner siya sa Yes. The Voice USA. Oo. At ang nakakatuwa po doon, marami lalong Filipino artists at yung mga nagsasawa ng kumanta ang na-inspire dahil sa pagkapanalong ito ni Yes, Sofronio. oo. Nakaka-proud naman talaga lagi, di ba? Lalo na pag Filipino ang nananalo at nagbibigay ng magandang karangalan sa Oo. bansa natin. At tapos nakakatuwa na napunta siya kay Michael Bublé Yes. na mahal ang Pilipinas. At mahal na mahal ang mga Pilipino. Oo. Dahil halos lahat ng mga concerts ni Michael Bublé pag Talagang pumunta sa Pilipinas, blockbuster. blockbuster. Oo. At ang mga recording ni Michael dito talagang bumibili. Oo. Kasi mahilig talaga tayo sa mga standard songs, diba? Saka Sa mga classic. diba? Kumbaga, nung pagpasok pa lang ni Sofronio, may tag na agad sa kanya, Filipino. Yes. Naka ano agad, yung Pinoy na Oo. tag, di ba? Oo. Talagang meron agad dating, may audience impact agad. Saka you cannot argue with his voice. Yes, oo. Napakagaling. Alam mo, yung 10 taon na yon na sa kanyang pagbabalik at nakapasok sa The Voice US, alam mo, pinanday siya ng karanasan. Yes. Ano na siya, kumbaga, nahasa na siya. Oo. Kumbaga, hindi niya pa time siguro nung mga panahon na iyon. At eto, nabigyan siya ng panibagong chance. Kaya nga nagpapasalamat si Sofronio kay Vice Ganda. Yes, Kasi yes. sabi ni Vice, continue to dream, sabi Yes, payo ni Vice sa kanya. Sa TNT. At talagang hindi niya tinigilan yung hindi niya tinigilan yung kanyang pangarap na makamit talaga
eto nga yung pagiging champion, di ba? Yeah. And what kind of success, di ba? $100,000 ang Oo. kanyang, ang At kanyang recording major prize at contract. recording contract sa Universal Music in the US. Palakpakan natin naman muli Oo si nga, Fronio. correct, oo. Dahil ang dami na talagang nag-a-attempt to make it big, lalong-lalo na sa international stage, that is the US, di ba? Di ba kaya nga meron tayong P-pop na ngayon, meron tayong contribution na sa Lea Salonga sa Broadway, pero ito panibagong contribution ng Pilipinas sa world stage, sa Fronio Vasquez. Patunay din to ng lakas ng Pinoy sa pagboto talaga. Oo. At actually, hindi lang naman Pinoy ang nagagalingan sa kanya. Oo. Pati ang mga taga-ibang bansa talagang Yes, bet oo. na bet siya. Oo. Kasi Pati mga oo. taga-US, di ba? Oo. Dalang-dala niya kasi yung hindi lang yung Filipino vote, kundi yung Asian vote. Mm-mm. Di ba? Di ba sabi nga ni Michael Bublé sa kanyang isang panayam na he represents every Yes, Asian oo. in the US, whether he's Indonesian, Yes, Malaysian, oo. Chinese, whatsoever. Talagang siya, napakagandang pangyayari. At nakakatuwa talaga na kasi hindi mo naman mapagkakailang Pinoy na Pinoy talaga si Correct. Fronio. Pangalan pa lang. Oo nga. Saka yung look. At ang gustong-gusto ko sa kanya, he makes difficult songs. Parang Yan ang nga. dali-daling kantahin. At ang pinakamaganda sa lahat niya, pusong-puso. Oo. Diba? Saka talagang yung kanta, inaangkin niya talaga. Oo. Diba? Yun, that's the right word. Yun yung the best doon Oo. di ba? Talagang- Na pinagmumukha niya Kumbaga meron tayong Reginified, eto Sopronified. Oo. Sopronified. Fronio Fight. Saka ang maganda pa sa kanya, alam niya yung kwento ng mga kanta. At saka nga, kasi nga, ang dami na rin ang pinagdaanan niya sa buhay. Yes, oo. Lahat ng letra, nabibigyan niya talaga ng tamang damdamin. Alam niya kung kailan dapat mahina lang. Alam niya kung kailan ilalakas. At ang maganda pa, nagkaswak sila ni Michael Bublé. Yes, oo nga. Nailabas pa lalo ni Michael Bublé ang kanyang husay. At panalo, di ba? Ganyan, mga song choices Yung niya. song choice. Importante. Kung Kasi, talagang, di ba? Biruin mo, Unstoppable. di ba? Ni Sia, tapos A Million Dreams na talagang perfect na perfect Tapos sa prior to him entering the finals, yung Crying. Yes, oo. Di ba? So, yan sa mga singer, lalo na sa mga sumala sa contest, palagi naman kinasabi dahil ni Simon Cowell, di ba? Sa American Idol. Kahit It's na the mga song hurado choice. natin dito sa Oo. Pilipinas. Importante ang song choice. Importante alam nyo yung damdamin at yung kwento behind the song. Hindi lang basta birit ng birit. At lalo na nga, Correct. lalaki si Fronio. Kitang-kita nyo na iba talaga ang pag-awit ng lalaki kumpara sa mga babae. Diba? Correct. Mas importante sa lalaki na pag kumakanta, yung damdamin. Yes. At yung kwento buo. Correct. Diba? Nakakatuwa. At ang mas nakakatuwa pa ay ang aming mga letter senders. Yes. So una ka lang magbasa, kaibigan Glenn. Ayan, Sino ba ang ating Miss number 1 for today? Galing kay Miss ba siya? Ay, parang lalaki Parang siya. lalaki siya. Ayaw ni Noni ni Casio. Galing to kay Noni Leonardo. Congratulations. Hope your channel will grow more. Oh! Thank you so much, Salamat. Tony. With people like you, talaga tiyak na mag-grow ang Nahiti Show. Ay! Nagmamaldi na naman to may si ganyan. Yin Grabe. Tsaka naman talaga ang Station ID ID ng ABS. Akala ko nga documentary and ginawang platform para sa pelikula ni Vice Ganda. Kasi simula, sa gitna, at sa wakas, puro si Vice Ganda ang makikita mo. Naku, kulang na lang nga, ilagay na yung title ng pelikula ni Meme Vice. Ay! Nakakaloka ka naman. Hindi naman. Iyak. Marami namang storya doon. Nakapaloob. Diba? Kung pag-diinan mo naman ang pelikula ni Meme Vice, parang sigurado mo na ko, panonoorin mo. Huwag kang magpanggap. Saka yung pangalan mong Yin Yang, naku, sure na sure ako. Hindi ka totoong babae, bakla ka. At parang tayong mga diwata, nagsusuportahan. Ano ba? At suportahan natin ang station ID. Di ba? Time, effort, and money Yes, ang oo. ginastos ng ABS-CBN Studio para ibigay sa ating lahat ang tradisyon na yan. Basta kaibigan Glenn. Ayan, galing kay Stel Berry. Siyempre, mukha itong fan ni Stel Ahero. Yes. At ng SB19. Gusto ko yung organic.
Just like SB19, organic ang mga supporters, streams, and views. Yes! Oo, di ba? Kaya pa ulit Oo. kami ni Glenn. na Siyang tunay. Siyang tunay. Organic po ang aming mga subscriber. Oo. Ibig sabihin, ano yun, Glenn? Paliwanag mo ulit sa mga tao laging bagal na bagal sa pag-akyat ng Ayan. ating mga dami ng subscription. Ayan, totoong mga tao ang nagsusubscribe, hindi produkto ng boosting. Yes. At higit sa lahat, hindi po kami kailangan mag-click kayo ng ad para mabigyan niyo kami ng subscribers. Wala po kami mga ganun-ganun mga makanyarya. Hindi po kami kagaya ng... Ay! Hi! Wag na! At ito pa, nadagdagan ng aming subscribers. Maraming salamat sa pag-subscribe. Miss Malu Nugit. Nugit. Sabi niya nga, subscribe just now, mga kap. SB19 din yan kasi yes, caps kasi eh. kap, di ba? Palakpakan na po Oo. namin ang aming Maraming organic salamat sa inyo. subscribers. At sa tingin mo, kaibigan, kailan uuwi kay Sofronio Vasquez sa Pilipinas? May homecoming concert kaya siya rito? I'm sure magkakaroon yan. At saka for sure, isa sa mga dadalawin niya ay ang Showtime. Yes. Na super support sa kanya, 'di ba? Oo. Super bati nga sila nung araw ng pagkapanalo niya mismo. Kasi proudly their own. Yes, Proud ng oo. pangalan. At tiyak na tiyak. Heroes welcome ang Yeah. ibibigay kay Sofronio Vasquez kasi nga po, talagang isa siya na naman sa patotoong Pilipino Oo. na talento ng mga Pilipinong patuloy na winawagayway ang watawat ng Pilipinas. Sana may meet and greet siya kay President nung BBM, Marcos. why Oo. not, Chok not? Ito po si Alwin Ignacio, the Diva That You Love. Kasama ko, ang aking kaibigan Bonggang-Bongga. Glenn Sibonga! Ito po ang The KT Show, ang tanging na talakayin showbiz edition.